Okay, so marami ng news na naririnig tayo. Pero ngayon po, ano po ba yung tinatalakay natin kapag kayo ay nag-gathering dito? Sabi nga, ang tinatalakay natin dito, paano po tayo magkakaroon ng wisdom? Hear and put them into practice. Kita po ninyo, laging magkadugtong yan ha. Listen and obey. It's like a wise man. Everybody say wise man. Who built his house on the rock. Binanggit po ni Pastor Arman yung pagiging wise. Pag sinabing wise, ano yung pumapasok sa isip ninyo? Magdasal bilang respeto. Lord, thank you po sa araw na to at pinagtipon-tipon niyo ulit kami sa araw ng basketball at sa pakikinig sa salita ng Diyos. Salamat po sa araw na to at walang nasaktan maliban kay Jack. Sana po bigyan niyo po siya ng lakas para gumaling, Panginoon, at sa mga umuwi po, sana gabayan niyo po sila sa kanilang daan pa uwi. At Lord, sa araw po nito, bigyan niyo po si Pastor Arman ng kalakasan upang magbigay ng mensahe niyo, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi sa inyo. So, una nagpapasalamat ako sa Panginoon sa privilege na binigay po sa akin para makasama ko po kayo. Actually, si Pastor Arman at yung iba sa inyo, nakasama ko na po dun sa church po namin sa San Mateo. So, kami po magkakasama kami sa gawain doon. At alam nyo, sobrang ang bait po ng Diyos dahil kahit lumipas yung panahon, makakanya-kanya ng buhay yung mga bawat isa sa amin. Pero itong pagkakataon na ito, na nakasama ko kayo, kaya palakpakan nyo nga ang Panginoon, palakpakan nyo si Jesus. Okay, thank you for this privilege na ako ay makasama dito sa Bro, yung basketball reach out. At alam naman natin yung basketball, pag sinabing basketball, ang mga Pinoy, lalo na yung mga kalalakihan, sobrang, kumbaga, basketball is life. Sa company po kasi, isa sa mga trabaho ko po ay mag-engage po ng basketball. Then, at buong Pilipinas po yun. Ginaganap po namin yun sa mga malalaking court. So, kaya very next to my heart din yung paglalaro ng basketball. Okay? And you can call me RJ. Ayun nga. Pwedeng bro RJ, kuya. Pwedeng brother. Wag lang sister. Okay. Okay. So, again, mabilis lang naman to, no? Okay. Gusto ko kaya tinatanong ko kanina, kasi ang trabaho ko po sa company din ay human resources. Ang human resources po, ako yung mga nag-i-interview. Kaya madalas tinatanong ko yung mga pangalan ninyo. Okay. Kung mga may nag-apply na sa inyo, ayan yung trabaho ko po sa company. Kanina, binanggit po ni Pastor Arman yung pagiging wise. Pag sinabing wise, ano yung pumapasok sa isip ninyo? Ha? Ano? Okay. Sige, binasa kanina ni Pastor Arman sa salita ng Panginoon in Matthew. In Matthew chapter 7. Sa Mateo po, may tinuro po ang ating Panginoong Jesus. Siya ay nangaral sa kabundukan. Ito yung tinatawag na Sermon on the Mount. Saan po ulit siya nangaral? Mountain. Okay? Sa mountain. Sermon on the Mount. Chapter 5, chapter 6 hanggang chapter 7. Nangaral po siya doon. Okay? At yung tatlong chapter na yun, sinamarize niya sa binanggit kanina ni Pastor Arman. Ano nga daw yun? Sige, babasahin ko po ulit. Yung binasa kanina ay patungkol nga sa pakikinig. Sabihin nyo nga po, listen. Sabihin mo sa katabi mo, listen. Alright. Ano Tagalog ng listen? Makinig. Ngayon po, nakakapakinig po tayo. Kaya nga lang, minsan, ano yung naririnig natin madalas ngayon pag nakikita natin sa balita o sa mga social media? Kadalasan, bad news, tama? Minsan nga, fake news. Oo. Okay, so marami ng news na naririnig tayo. Pero ngayon po, ano po ba yung tinatalakay natin kapag kayo ay nag-gathering dito? Sabihin nyo, good news. Good news. Mabuting balita. Sabi nga, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Faith comes from
hearing. Sino dito nakakapakinig? Oh, mga hindi yata nagtaas, hindi ako narinig. Lahat tayo nakakapakinig. Tignan po natin, no? Very quick. Ano ba yung history ng pakikinig? In ancient Israel people, sa Bible po, yung Bible po, bago yan sinulat sa Tagalog, ito yung nasusulat sa Hebrew. Ang Hebrew po ng hear o listen ay Shema. Sige nga, banggitin nyo nga po, Shema. Oh, marunong na kayo mag-Hebrew word, no? Pwede na kayong pumunta ng Israel, sabihin nyo, Shema. Ano yung Shema? Okay, hindi yun yung pagkatapos ng 4 Shema, no? Pagkatapos 6. Okay? Ang Shema po, very popular po sa mga Israel people. Bakit? Ang Shema po kasi, ang pagtinagalog yan, ano po ulit? Pakikinig. At also, hindi lang pakikinig, kundi paggagawa. Sa Bible po, pag may binasang Shema, hindi lamang po yan hear, but also do. Ano ulit Tagalog ng do? Gawin. Bakit po? Kasi maraming nakikinig. Hindi naman sumusunod. Hello? Tama? O, nakikinig ba? Inutusan ng magulang, sumunod ba? Di ba? Sa Israel po, yung Bible po, pag may na-hear, ano ulit po? Anong word yon? Shema. Pag may nabasa sila na word na hear, ibig sabihin po nun, hindi lamang makinig, gawin. Sige, sabihin mo sa sarili mo, hindi lamang ako makikinig. Hindi lang po tayo dapat makinig, kundi gagawin. Ano po yun? Dahil po, binanggit po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang salita, na siya po ay ating mabuting pastol. Sino na dito nakakita ng mga sheep, mga tupa? May tupa? Hindi black sheep. Okay? Yung mga tupa, alam nyo ba, yung tupa, nakikinig lamang yan sa kanyang mga pastol. Okay, halimbawa, ganito. Sino dito yung, pag may narinig kang sa telephone, alam mo kung sino yun? Alam nyo yung boses ng magulang ninyo. Tama, alam nyo, no? Nare-recognize ninyo. Tama, kasi magulang ninyo yun. Kahit marinig nyo sa phone, uy, mama ko yun, or tatay ko yun. Kaya nyong, tama, kasi familiar kayo sa boses. Punta po tayo sa story ng ating Panginoon. My sheep listen to my voice. Sabi po ng ating Panginoong Hesus, yung mga tupa nakikinig sa kanyang mga tinig. Okay? So number 1, ito po, dalawa lang naman po, no? Pakikinig. Sabi nga, ang tinatalakay natin dito, paano po tayo magkakaroon ng wisdom? Number 1 po, hear God's voice daily. Ito po, tanong ko sa inyo. Pag gumising kayo, sino unang-unang humahawak ng cellphone? Aminin. Tapos titignan ka agad notification. Tama? Titignan ka agad, mag-i-scroll ka agad. Ibig sabihin, pagkamulat pa lamang ng mga mata ninyo, pinipili ninyo kung anong boses ang papakinggan ninyo. Bad news pa? Fake news? Tama? Kakat-scroll, kung ano yung nakikita nating mga feed. Tama? Pagkamulat ng mata natin, nagde-decide tayo kung ano yung papakinggan natin. Ibig sabihin, sabi ko nga, ulitin ko, my sheep, listen. Everybody say, listen. Sige nga, mas malakas pa. Listen. Okay, makinig. My sheep, listen to my voice. Hindi lamang po nagtapos doon. I know them. Sino dito kilala ang presidente? BBM. Pero ang tanong ko, kilala ba kayo ni BBM? Hindi. Pero ang Panginoong Hesus, kilala po tayo. Alam niya bilang ng buhok natin. Makonti man yan, paubos na yan. Alam niya bilang ng buhok natin. Kilala tayo ng Diyos. I know them, at lastly po, they follow. Everybody say, follow. Ano yung Tagalog ng follow? Yun. Pag may nabasa po kayo sa Bible na listen, kasunod dapat po nun, sumunod. Kaya po pag nagbasa po tayo ng Bible, pag may binasabi po si Pastor Arman, yung mga pastor, listen, kadugtong po niyan, do, gawin mo.
Okay? So, paano nga po ba? Tignan po natin, no? Number 1, makinig ng salita ng Diyos araw-araw. Amen? Paano po tayo makakapakinig? Parang bubukas ba yung langit, sasabihin yan, no? EM. Ganun ba? Ibig sabihin, Bible, salita ng Panginoon. Sino dito may mga Bible sa bahay? Kahit sa cellphone, may mga Bible na, no? Okay? Ito po, si Solomon. Kilala niya po si King Solomon. Si King Solomon, one of the knowledgeable, magtalino na king sa Israel. Ang inas po niya nung naging hari siya, alam niyo po ba? In 1 King chapter 3, ito naging hari na siya. Sabi ng Diyos, sige, ano man yung hilingin mo, pagkakaloob ko. Ano yung inas ni Solomon? Lord, give your servant a discerning heart. Discerning heart, sige, banggitin nyo nga po, discerning. Ano yung discerning heart? Ito po yun, no? Ang discerning heart, katulad ng binanggit ko kanina, familiar po kayo sa boses ng magulang ninyo, tama? Ngayon, may dalawang boses din po na kumakausap sa atin. Nakaputi, nakaitim. Tama? Sige, ano yan? Tama? No? Sino naka-experience dito? May dalawa kasing boses laging kumakausap sa atin eh. Sige na. Ano mo na yan? Click mo na yan. Play mo na yan. Ano? Sige. Ayun, tama. No, may ganun po. So may dalawang tinig po lagi tayo pinapakinggan. Isang nakaputi, isang nakaitim, isang mabuti, isang masama. Si Solomon po, discernment. Ano po yung discernment? Alam niyang i-identify kung ano ang boses. Parang ganito po. Nagbigay kayo ng mga pambayad sa renta, no? Pag may nagbigay ba sa inyo ng play money, tatanggapin nyo? Yung totoo. Bakit? Siyempre, play money. Meron mukha naman siyang pera. May mukha ng presidente, may number, pero kaya nyo bang i-identify na peke yon? Kaya nyo bang i-identify na peke yung pera? That is discernment. Alam nyong i-identify kung galing po sa tinig ng Diyos o tinig ng enemy. That is discernment. Ayun po yung inas ni Solomon. Hindi po nag-assess Solomon ng papugiin mo ko, bigyan mo ko ng magandang muscle, magarang bahay. Hindi po ang inas po ni Solomon, discerning heart. Kaya po, nung binigay po ng Diyos, si Solomon po ito bilang pagtatapos po, no? Kasi we are talking about wisdom, wise. Minsan po, sa pag-aaral po ng tao, ang siyensya po, ang isip po ng tao, dito po yung wisdom. Hypothalamus o part ng genetical part ng human natin. Ang Diyos po, nagbigay ng wisdom, hindi po sa brain ni Solomon, saan? Puso. Bakit po? Ito, last na kwento ko sa inyo. Baka napanood nyo na to, no? Meron yung na-amnesia, may magjowa, na-amnesia si girl. Hindi niya maalala yung bagay. Pero, kahit hindi niya maalala yung pangalan, pag nakikita niya yung lalaki, oh, iba yung nararamdaman niya. Bakit? Kasi kahit nakalimutan ng isip, yung puso hindi ko makalimot. Kaya po binigay ng Diyos yung wisdom kay Solomon sa heart. Kasi yung isip natin, di ba, hindi na nga natin malaman yung score kanina. Tama. Nagkakalimutan na eh. Tama, nakakalimot yung isip. Pero God will give us wisdom sa heart. Ayun po yung binigay ng Diyos kay Solomon. So lastly, balik po tayo sa binanggit kaninang Bible verse in Matthew chapter 7. Bilang pagtatapos po. In Matthew chapter 7, therefore anyone who hears, again mo, banggitin nyo hears. Sige, pag may nabasa kayong salita sa Bible na hear, ano po yun? Ano po yung ine-expect kong understanding nyo? Makikinig at susunod. Follow. Ako po bilang tagapaghayag ng salita, yung word na follow po ganito, no, para mas maintindihan. Pag sinabing sunod, original text po niyan galing po sa kalsada. Saan po galing? Kalsada. Ang kalsada ganito po.
Pag sinabi ng Panginoon na follow, galing yan sa salitang road. Bakit? Dapat po, pag sinabi mong I will follow you, parehas dapat kayo ng nilalakaran ni Lord. Bakit po? Kasi minsan, sabi mo, Lord, I will follow you, pero U-turn ako. Sige, Lord. Sige, Lord, hindi kita, I will follow you. Ano nangyari? Wrong way. So, yung word na follow, dapat parehas tayo ng nilalakaran. Amen po ba? Therefore, everyone who hears these words of mine, hindi po ako nagbabanggit nito, si Jesus Christ, sinamarize niya yung Sermon on the Mount, hear and put them into practice. Kita po ninyo, lagi magkadugtong yan, ha? Listen and obey. It's like a wise man. Everybody say wise man. Who built his house on the rock. Okay? So bilang pagtatapos, ito po yung iiwan ko sa inyo. We don't just need ear to listen. We need heart to listen. Ulitin ko po, hindi lamang po natin kailangan ng tenga na kayang makapakinig. Kailangan natin puso na kailangan na sumusunod. Amen? Sige, I would like to pray for this. Sige, close natin yung eyes natin. And I would like to pray. Don't mind the person next to you. Kumbaga, wag nyo munang pansinin kung sino katabi nyo, kung nasan kayo. Because this time, alam nyo, natutuwa ang Panginoon. Dahil itong oras na ito, kahit yung ibang tao nagpapahinga, natutulog, nagsiselfone, naglalaro, ngayong oras na ito, in-offer ninyo para sa Diyos. Kaya alam nyo, natutuwa ang Diyos. Lord, salamat po Panginoong Jesus for this privilege na kami po ay makapakinig ng salita mo. Lord, binigyan mo kami ng pandinig because faith comes from hearing and hearing the word of God. Kaya po kami may pananampalataya kasi may napapakinggan kami. And thank you Panginoon dahil may ginagamit ka para maghayag ng salita mo. And Lord, I pray yung mga heart po namin maging good soil para yung salita mo hindi lamang po namin mapakinggan, ma-put into practice po namin ito. Kumbaga, hindi lamang po namin pakinggan ito sa lalabas sa kabila, apply namin sa aming buhay. Ayun po yung dinadalangin ko sa puso ng mga kabataan na kasama ko. Thank you, Panginoon. Salamat po. At sa mga i-share po nilang mga takeaways, sa ano yung paano nila naintindihan, Lord, enable them with your wisdom in their heart. All glory and praise and adoration into your mighty name, Jesus Christ. We pray, everybody say, Amen and Amen. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Amen. Thank you so much po. Sige po, Pastor Arman. Praise God. Okay. Okay, so dito na tayo sa part ng ano yung ating naintindihan o yung hindi natin malilimutan sa message ngayon. Sige, so mag-start tayo. Saan tayo mag-start? Okay? Card? Dito sa dulo. Yun, no? Active agad, no? Ang natutunan ko lang po, Pastor. Pag nagbabasa po tayo ng Bible, huwag lang po tayo basta makinig. Kailangan din po natin sundin. Yun. Amen, praise God. Palabasa mo. Next. Sige, pasa. Pass daw muna. Ito muna. Nahiya. Yes. Ano po? Pag... Ano dyan? Hindi lang po kailangan ng tayo pag makikinig. Kailangan din po ng pusong Praise God. Palabasa si Lord. Go. Ayan, Ano pastor, maging tupa, ibig sabihin makinig sa kabutihan, wag sa kasamaan. Yan. Next. Tapos na, tabi mo na eh. Mahalagang malaman natin yung tama sa mali at mas magandang magkaroon ng connection kay God kasi kahit makalimot natin yung salita niya, at least alam natin sa puso natin yung dapat natin gawin. Wow, praise God. Pakinggan yung puso, yung nararamdaman, wag puro isip. Yun, praise God. Pastor, sa pakikinig at sa pagsunod ng mga utos ng Diyos, dapat hindi lang isip ang ginagamit, dapat puso rin. Yun, praise God. Praise God.
Hindi, sa akin, Pastor, katulad ng sinabi ni, yung inano ni kay RJ kanina, hindi lang dapat lagi tayo makikinig. Kailangan susundin natin. Kasi yung pakikinig, madali lang yan eh. Pwedeng labas, pasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga eh. Pero iba pa rin yung susundin mo yung sinasabi ng Lord. Tsaka, lagi tayong humingi ng wisdom sa Lord sa lahat ng desisyon na gagawin natin. Kasi, yung ibang desisyon na gagawin natin, hindi lang naman kasi hindi, parang yung lang natin yun eh. Kumbaga, gusto lang natin yun eh. Yung sa decision natin eh. Pero kung hihingi tayo ng wisdom sa Lord, isasabihin ng Lord sa atin kung ano yung dapat natin gawin. Amen. Praise God. Palapakan si Lord. Sa akin, Pastor, makinig tayo palagi sa kanya, tapos i-practice natin yung mga napapakinggan natin. Praise God. Praise God. Sino pa? Habol. Kay Rain, kay Charles. Ito na. Nakabuelo na sila. Sige. Yun. Yan na. Isa puso nating makinig at sumunod. Yun. Praise God. Si RD. Ikaw na. Lagi natin tandaan ng Panginoon. Yun. Si Roland daw, si Rain. Si Rain muna to, si Rain. Yan si Rain. Sumunod sa landas na binigay ng Diyos. Yun. Praise God. Sigaw. Kulos na, Pastor. Si Roland nga eh. Ikaw na ko. Charles. Yo. Ano po, dapat lagi ka nakikinig kay Lord at sundin mo yung mga gusto niya. Iwasan yung mga kasalanan. Siyempre, kabawasan yun sa kaligtasan natin. So, yun, praise God. Habol pa yan partida. Sino ba hindi pa? Kulas, Pastor. Sino? Si Kulas. Kulas. Ikaw na. Kulas ka na nga eh. Humanize daw eh, oh. Hindi, matuto tayong makinig at sumunod dahil ayun lang yung kaligtasan natin para sa langit. Roland. Ulitin mo lahat. Okay. Sige. Sino na yung ating closing natin? Si Roland daw po. Si Roland pala mag-closing. Sakto. Ito na. Pwede ka namin Pastor, bago mag-closing, gusto niyo bang pag-pray si Pastor Arman? Kasi magbe-birthday na siya. Sige, sakto. Maganda yan. Sige. Ayan si Pastor Arman. Sige. Bago mag-closing si Oo. Guys, sobrang blessed kayo dahil si Lord ginagamit yung bawat isa, especially si Pastor Arman. Praise God. Kahit iba't iba yung lugar natin, kahit saan po tayo church, pero ang importante po, 'di ba? Yung pagkakataon na magpe-play tayo ng basketball, ito yung Amen. pinaka-best moment. Kaya thankful tayo nandito si Pastor Arman na ginagamit ni Lord. Amen. So gusto niyo bang i-bless si Pastor Arman? Okay. So sige, I will pray as we release blessing sa kanya. Amen. Alam nyo, pag nag-stretch ng hand, hindi yan, hindi lang yan nasasayang. Kasi nakikita ni Lord yung heart ninyo, and as you raise your hand, you release blessing dun sa man of God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord, for giving Pastor Arman another year. Later, Lord, may panibagong bilang ulit sa kanya pong edad. But hindi lamang po, Panginoon, about ito sa age, but Lord, how you use him mightily. For another year, we bless him na mas gamitin mo pa po siya to advance your kingdom. Thank you, O Lord God. Salamat, Panginoon, kasi yung desire ng heart niya to preach the gospel, to reach this generation, O Lord God, na kumilala sa iyo. Lord, thank you, O Lord God. Salamat, Panginoon, dahil sa mga ginagamit mo pong ministry ni Pastor Arman. Even this fellowship, Lord, continue na, alam ko, Panginoon, bawat nakakasama namin na mga kapatid dito ay pinagpapala mo din. So Lord, we praise, we thank you for giving Pastor Arman another year. Bigyan mo pa po siya ng good health. Ilayo mo po siya sa anumang makakapahamakan. Higit sa lahat, Panginoon, yung apoy ng banal na espiritu ay
keep burning sa kanyang heart. Thank you, O Lord God. We bless him. In Jesus' name we pray. Amen. Let me sing a short happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Woo! Happy birthday to you. Woo! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Praise God. Okay. Okay, pray. Okay, closing na tayo. Tara, closing tayo, guys. Lord. Closing na tayo. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Sa inyong binigay na salita ng Diyos. And Lord, maraming salamat po sa lahat man nandito. And Lord, ingatan mo po ang bawat isa sa amin, lalo na po sa malalayong lugar. In Jesus' name we pray. Amen.